Yon, so sa araw na ito, meron akong dalawang barrel na i-review. Comparison na rin. So may mga kasama ko ditong mga kaibigan. So itong unang barrel na hawak ko ay CZ Scorpion Evo 3 S1. Yan, nakasuppress siya. Yan, ganda. And this one, so this is a Kuna made by Springfield Armory. So check muna natin for safety. 3-point safety. Yan, clear. Yan. So, and this one. Alright. 3-point safety. Clear. Okay. So, ano ba ang kaibahan ng Springfield Kuna sa CZ Scorpion Evo 3 S1? So, sabi sa akin nung may-ari nitong Kuna, itong Springfield Armory daw ay delayed blowback system. So, kapareha siya ng MP5 ng HK. Yon, so mas mura din yung price niya. Tama ba, boss? For the half of the price ng MP5? Compare sa MP5. Compare sa MP5, mas mura siya, no? So, ayun. Ayan, so I think ambi yung control niya, yung safety selector, yung bolt release. I'm not sure kung nalilipat ba tong charging handle nitong Kuna. Yeah, I think ambidextrous din yung... Ambidextrous din, so yan. Then makikita nyo guys, meron siyang flip up iron sight. So, ayan. Pag naka-deploy siya, yan mataas. Tapos pag nakababa, mukha naman siyang pistol. Katulad sa mga Glock. Actually, yung likod parang sa Hellcat. Ayan. So, ito namang CZ Scorpion Evo 3 S1. Ganda na ito Yan, so, sabi sa akin naman nung may-ari nito, ito daw ay direct blowback. So ano ba yung boss, yung pinagkaibahan ng direct blowback sa delay blowback? Mas smooth yung roller delayed. Oh, but wala naman siyang hindi naman about sa reliability. No. Okay ba lang? Okay. Ayan, pero mas superior yung roller delay kaysa sa direct blowback. Kasi softer recoil, better suppression, at saka dahil nga low pressure sa bolt opening, yun yung kaya mas maganda ang roller delayed system. Oo. Yun pala. So, nasabi mo kanina meron siyang meron siyang upgrade tong CZ Scorpion Evo. So ano yung magiging pinakaiba pagka in-upgrade mo siya? Hindi, compare sa Kuna, ang Scorpion Evo S1 out of the box, marami ka pang kailangan palitan para maging more ergonomics. Una-una yung grip. Tapos yung trigger ng Scorpion, I think yung factory trigger niyan is like 8 something pounds ang pull. I see, mabigat. Compare sa Kuna na mas magana yung trigger kagad. So, dyan sa Scorpion na yan, pinalitan ko pa yung spring ng trigger para mas bumaba yung pull niya. I see. Tapos yung grip, pinalitan ko din. Plus yung safety, kung makita mo dyan sa right side ng safety selector, nilagyan ko siya ng para pang AKM safety. Yeah. Kasi tumatama yan sa trigger finger mo yung safety niya. Kapag kabaliktad. So pwede mo rin siya lagyan ng safety delete. Tinatanggal na ng iba yung safety dyan Nice. Yeah. Tapos yung charging handle niya, pinalitan ko din. Yung charging handle niya, pwedeng ambidextrous din yan. Pwede mo ilipat sa kabila. Maganda pala. Tapos yung magazine release din niya, in-upgrade ko na din. Yun naman ang advantage ng Scorpion kumpara sa Kuna. Kasi yung aftermarket niya, porque nga matagal na yung CC Scorpion, marami ng aftermarket.
So, maraming competition, kaya aftermarket, mura. Oh, nice. So, maganda siya. Compare sa una na kalalabas pa lang. So, baka naman later on, magkaroon na din ng maraming aftermarket. Pero nabanggit mo rin kanina yung ano eh, yung version na lumabas ng CZ dito sa ano, sa Scorpion dito sa USA, iba. Oo, meron silang pinalitan kasi dito kasi sa US, hindi pwede ang full auto sa mga binebentang Scorpion, kaya meron silang ginawa dyan para hindi maging capable na gawing full auto. Oh, I see. Ang nangyaring disadvantage nun, kapag kasi nga direct blowback siya, masyado tinatamaan yung bolt, lambot ng bolt ng sisi. Nangyayari, tinatamaan yung safety block. Oh. So every time na tumatama sa bolt yung safety block, lumulubog. Oh, So, dapat i-check yun kasi once na lumubog yun at hindi na tumaas, ibig sabihin hindi na gumagana yung safety block. Oh. Pwede na magkaroon ng out of battery detonation naman doon. Oh, Dahil so doon. out of battery detonation. So that's the Which is sa term. kuna, hindi pa naman natin alam yung sa kuna, pero I don't think it's gonna happen with kuna. Yeah. So, yon. Then sa ano price range siguro hindi ako magbabanggit ng ng presyo, pero hindi naman nagkakalayo siguro presyo nito no? Hindi nakakalayo. So yun guys, hindi ko lang alam diyan sa Pilipinas kung magkano ba to or ito bang kuna kung lumabas na ba to diyan sa Pinas. Ayan, comment nyo kung meron kayong nakitang ganito, pero it's hard to make any decision for me kasi parehas maganda, parehas siyang okay para sa akin. Walang itulak kabigin, ika nga. Then, ano ang advantages ng, pag kinumpara to, ano ang pinaka-advantages ng kuna dito naman sa CZ for your own perspective? CZ. Yung kuna advantage sa CC? Ibo? No, yung Advantage ng CC? ng CZ sa kuna. It's more on the aftermarket. Dahil sa katagalan ng naka-release. Katagalan niya na napakadami na ng company na nagsusupport. Kaya yung aftermarket niya mura, magazine niya mura. Yeah. Saka ano pala, yung magazine ng kuna, proprietary siya. Unless mag-upgrade ka. kasi yung kuna, pwede mo palitan yung receiver niyan. Pwede mo may company. Yung lower. Yung lower niya. Oo. Yung company, Nexus. So, paano yung serial number? Ang serial number kasi ng niya sa Bolt nasa upper. Nasa upper ng kuna. See, ito nga. So, nandito guys. Sa Bolt pala. Oo nga, nakita ko. Ayos So, ano yung company na gumagawa nun? Nexus Firearms. Lexus? Nexus. So, pwede Nexus? Yeah. Nexus? Nexus. I see. So kapag pinalitan mo yung lower receiver niya ng Nexus, pwede siyang tumanggap ng Scorpion magazine. And mil-spec trigger. AR mil-spec yun. trigger. An AR mil-spec trigger? So, pwede ka nang gumamit ng mga ng mga Geissele? Pwede na, oo. Oo, see. ng Geissele. Laro. Laro. Ayan. So, yun, maganda siya. And sa ergonomics, sino ang tingin yung mas maganda sa ergonomics? Kuna? Kasi yung Scorpion, kaya maganda na ergonomics niya kasi marami na pinalitan I see. Pero yung Kuna, Out of the box. yung ergonomics niya, ambidextrous lahat. Tapos yung grip niya, like yung angle ng grip niya, mas maganda na. Oh, I see. Ganda nga. Pero wala pa bang known problems sa kuna? Wala pa, bago pa lang Oh, I see. Parehas naman reliable. Like kain lahat niyang bala. Pero mas top shooter ang kuna dahil sa sa system. Lalo na pag nakasuppress. Oh.
Pero wala naman, hindi naman tawag dito, yung parang yung gassy, wala namang ganong concept to. Hindi. Talaga lang yung Scorpion, nararamdaman mo yung, lalo kapag ka-suppress, nararamdaman mo yung impact. Oh. Like it's just 9mm, pero alam mo yun, dahil nga direct blowback siya, tapos suppress pa siya, tapos you're shooting higher grain of 9mm, so mararamdaman mo yung impact niya sa'yo. I see. So, yun guys. Oh, may, binili mo to kasama na yung yung backup iron sight ng CZ? Hindi ko binili yan, regalo lang yan. O, regalo. Okay. Sana all. Sana all. Yun. So yun guys. Tatapusin ko na to dito. Ito ulit. Question. Question? May question ako. Sige. Kung ikaw bibili, anong bibilin mo? I don't know. It's hard. So, I'm a fan of proven, always. That's me. That's my personality. So, dahil mas matagal na tong CZ Evo 3, I think mas bibiling ko to. Like what I'm saying, I don't want to be a guinea pig ng kahit sinong brand. So, pero gusto ko rin to, pero kasi to, alam na kung ano yung problema. Marami na siyang aftermarket. So, that's me. Sa inyo. Ito, hindi ibig sabihin nun is pangit yung kuna. It's because it takes some time siguro bago ma-convince ako na kung bibili ako ng ganito. Kung gusto ko. Or kung may budget ako. But guys, tignan nyo naman. Napakaganda. Ayan, oo. Yan, nakasuppress pa. Ganda. Tsaka flat face trigger pa pala to. So, napaka-modern talaga nito, no? Tsaka yung kanyang, I think yung kanyang, grip, para siyang mission first tactical. Yung grip niya, na naka-customize. AR grip na din. Yeah, parang AR grip na rin. Yan. So, ayun. So, guys, yun. CZ Evo, ayan. Ulit, then Kuna by Springfield Armory. Hey guys, see you next time. Bye.